magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking awitin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, sa mga oras na ito, ininyayahan ko po ang bawat isa, mga kapatid, na ihanda ang sarili. At kung meron kayong Biblia, hallelujah, pwede nyo pong buksan, mga kapatid. Hallelujah, ano man ang inyong ginamit dyan. Or Biblia ba, mga kapatid, na regular o Bible apps ba, mga kapatid, or hallelujah, ano bang klaseng Biblia pwede ninyong sundan. Hallelujah, makita po, mga kapatid, sa aklat ng Luke chapter 12. Hallelujah, makita po ito, mga kapatid, sa verse 40. Luke chapter 12 verse 40. Praise the Lord. Ito po, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia. Sabi po niya rito, kailangan nyo ding maghanda kasi dadating ang Son of Man sa oras na di nyo ini-expect. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Purihin ka, O Diyos, sa namin na makapangyarihan. Salamat sa iyong kabutihan, O Lord, sa aming buhay, na hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, ay iyong pinaramdam sa amin, O God, na ikaw ay nariyan. Lord, salamat, God, sa iyong kabutihan, na hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, hindi man, O Lord, kami nakikita-kita. Hallelujah. Hindi man kami nagkausap sa personal, hindi man kami, O Lord, nagkabandingan in person, but, hallelujah, thank you. Through this BR, Panginoon, kami po'y nagkakaisa. Hallelujah, hindi para sa sariling laman o kasiyahan, kundi, O Lord, para sa iyong agawain, Ama. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sa mga oras nito, Ama, gabayan niyo po, hallelujah, ang mga salita mo na aming pong tatalakayin ngayon, na ikaw po, O Lord, ang siyang masunod. Itago niyo po ako sa iyong likuran, at hindi po, Lord, ang aming sariling explanation o sariling interpret ang aming maihayag ngayon. Bagkus, O Lord, ang mga salita na nanggaling sa iyo o guided by your Holy Spirit, O God. Lahat ng ito, Ama, ay amin pong dinudulog sa makapangyarihan mong pangalan. In your mighty name, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah, isang mapagpalang araw sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah, magandang umaga sa Middle East. Hallelujah, lalong-lalo na po dyan sa mga kapatid sa lugar kung saan ang mga kapatiran natin, sa Kuwait, sa Bahrain, o saan po yung iba, mga kapatid, sa Saudi. Magandang umaga po sa inyo.
Praise the Lord. Marinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Hallelujah. At sa mga lahat, at sa lahat naman na nandito sa Pilipinas, hallelujah, magandang hapon. Hallelujah, anuman ang inyong mga tribo, mga kapatid, Tausog man, Ilocano o Kapampangan man mga kapatid, Bisaya, Ilonggo. Hallelujah, magandang araw sa ating lahat. Hallelujah. Kung meron mang hindi makaintindi mga kapatid, hallelujah, pag meron tayong masabi na Tagalog, na Bisaya, hallelujah, sanay inyo ding intindihin. Amen? Kasi actually, mga kapatid, hindi naman tayo perfect. Di ba? Lalo na mga kapatid na tubong Cebuano. Kaya, sinsahan nyo yung lingkod pag hindi marunong magsalita ng Tagalog. But I tried my best mga kapatid para maintindihan din ninyo. Amen? Hallelujah. Okay lang pag Bisaya. Kaya pag Cebuano or Bisaya, bisan unsang istoryaha ang atong ko kabilduhan, way problema. Pero pag Tagalog mga kapatid, hallelujah, lalong-lalo na yung mga malalim na salitang Tagalog, ang Diyos na mga kapatid ang magpaintindi sa atin. Amen? Hallelujah, nagkaintindihan ba tayo? Marinig pa ba ninyo ako? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No, so sa mga oras na ito mga kapatid, hallelujah, ang topic po natin pong talakayin ngayon is be ready. Makita po natin sa Luke chapter 12 verse 40. Sabi niya rito, you also must be ready because the Son of Man will come at the hour when you do not expect Him. Ang topic natin, be ready. Type na lang po dyan. Sino pong mag-type dyan mga kapatid? Luke chapter 12 verse 40. Hallelujah. Bakit? Dahil unang-una mga kapatid, kung kinakailangan na tayo ay maghanda dahil hindi po lingid sa ating kalaman mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos ay nag-promise na siya ay babalik. Amen? Hallelujah. Na siya ay babalik. Di ba? Nag-promise siya na babalik ako. According to John chapter 14, verse 1 to 2, he said, those verse mga kapatid, na sabi niya, pupunta ako sa aking ama. At ang sabi niya roon, at ako ay maghanda ng bahay. Basahin nga po natin ito mga kapatid. John chapter 14 verse 1 hanggang sa verse 2. Ito po mga kapatid ang sinasabi ng Biblia. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauna ako doon para i-ready ang lugar nyo. Di ko to sasabihin kung hindi totoo. Pag na-ready ko na to, babalik ako para isama ko kayo, tapos magkasama na tayo sa lugar kung nasaan ako. Ano ang sabi ng Biblia mga kapatid? Hallelujah. Ang ating buhay na Diyos ay babalik. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, pag na-ready na ang ating pupuntahan doon. Kaya ang ating topic, nating makita sa Luke chapter 12, verse 40, kung atin po itong balikan, sa verse 35, sabi niya rito, maging ready kayo lagi, siguraduhin nyong maliwanagan ang mga ilaw nyo. Sabi niya, gayahin nyo ang mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng amo nila galing sa kasalan. Pag dumating siya at kumatok sa pinto, mabubuksan nila agad ito. Sa pinto, agad ito. Pinagpala ang mga aliping na abutang nakaridi pagdating ng amo nila. Tandaan ninyo, magbibihis ang amo, paupuin ang mga aliping, ipaghanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala ang mga aliping abutang nakaridi pag dumating ang amo nila kahit sa hating gabi pa
o madaling araw. Ibig sabihin, mga kapatid, if we want a blessing, kung gusto natin na pagpalain tayo, mga kapatid, we need to be ready. Amen? Bakit ba? Sabi rito, mga kapatid, the importance of preparedness. Gaano ba kaimportante, mga kapatid, ang tinatawag na palaging handa? Di ba? Kung mag-apply ka ng guard, mga kapatid, hallelujah, kinakailangan na ready ka. Di ba? May mga question, may mga tanong dyan, mga kapatid, hallelujah, na kinakailangan masagot mo. At dapat, pag magtrabaho ka, lalo-lalo na, soldier ka, mga kapatid, or police, di ba? Kinakailangan alert ka always. Amen? Now, sa ating paglilingkod sa Diyos, gaano ba ka-importante ang paghanda? Hallelujah. Dahil unang-una, mga kapatid, we did not know. Sabi rito sa ating binasa, hindi natin, dahil darating ang Son of Man sa oras na hindi nyo in-expect. Hallelujah. Diba, mayroon tayong nakikita noon na may nag-post, mga kapatid, na 2025, babalik ang Diyos sa araw na ito, sa pitsang ito. Bakit hindi nagkatotoo? Hallelujah. Dahil ang ating buhay na Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay babalik siya sa araw na hindi natin ini-expect. Yeah? Kaya, mga kapatid, hallelujah, mag-ingat tayo. Amen? Dapat tayong maghanda. Dahil ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid at mga magulang, hallelujah, ay patuloy na naghihintay. Patuloy, mga kapatid, hallelujah, na iniisip or pinapaalala ng ating Panginoon na sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah, ay mag-ingat sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid at mga magulang, hallelujah, dahil siya, mga kapatid, ay babalik na sa lugar or sa panahon. Sabi nga niya rito, mga kapatid, tandaan nyo, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras dadating ang magnanakaw, siyempre, di niya hayaang makapasok. Diba? Siyempre naman kahit tayo, alam natin na darating ang may magnakaw, mga kapatid, in that time, 12 p.m. ng hating gabi. Diba? Mga kapatid, siyempre, hindi ka matutulog. Kasi, magsabi ka, batil ng kawatan ron. Diba? Hallelujah. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, ganyan ang pinapaalala niya sa atin. Bakit ba? Niya tayo pinaridi. Baka sa buhay natin, mga kapatid, kaya natin to tinatakil or pinag-aralan, baka ngayon ay napabayaan na natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Atin itong pag-aralang mabuti. Sabi nito, Jesus teaches his disciples to be prepared for his return. Diba? Yan po yung kanyang tinuturo, mga kapatid. Unang-una, the uncertainty of Christ's return. Jesus emphasized that his return will be unexpected. Tinuturo, mga kapatid, dito na dapat mag-ready tayo dahil ang ating buhay na Diyos ay babalik sa panahon na hindi natin ini-expect. Basahin natin ang Biblia. Ang aklat ng Mateo, chapter 24, verse 42 to 44, mga kapatid. Ito ang pinapaalala ng Biblia. Hallelujah. Na sabi po niya rito, mga kapatid, na dapat tayo ay maghanda, or dapat tayo ay mag-ingat. Sabi niya rito, mga kapatid, mag-ready kayo kasi hindi nyo alam kung kailan dadating ang Panginoon
Di ba kung alam ng may-ari ng bahay, sabi niya rito mga kapatid, hallelujah, kung kailan darating ang magnanakaw, magbantay siya. Kaya dapat lagi kayong handa. Kasi dadating ang Son of Man sa oras na di nyo ini-expect. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, na sa buhay natin, hindi pala tayo magpakakampante. Because the timing of Christ's return is unknown. Ang pagbalik ng ating buhay na Diyos, mga kapatid, or sabi rito, the timing of Christ's return is unknown, hindi natin alam. According to the Bible, in Mark chapter 13 verse 32, even angels, hindi nila alam. Di ba? Sabi nito, walang nakakaalam ng araw o oras kung kailan mangyari ang mga ito. Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang ama lang ang nakakaalam. Kaya matawag natin mga kapatid na false prophet ang mga magsasabi na babalik ang Diyos sa ganitong taon, sa ganitong oras mga kapatid. Hallelujah. Kasi walang nakakaalam. Di ba? Kung ating pagbasihan, mga kapatid, ang Biblia, hallelujah, may mga palatandaan lang ang sinasabi ng Bible kung kailan babalik ang Diyos. Kung kailan mga kapatid darating ang Diyos. Ang tinutukoy ko po dito mga kapatid na biridi, hallelujah, is yung pagbalik mga kapatid ng tinatawag na second coming at ang rapture. Kasi ang rapture mga kapatid, hindi po siya ang second coming. Di ba? Ang rapture, or tinatawag po yan sa English mga kapatid na caught up. Di ba? Na ano po ba ang explanation? Atin pong bitingnan ang Biblia mga kapatid kung ano po ang explanation sa Bible, hallelujah, about sa caught up mga kapatid o rapture. In 1 Thessalonians chapter 4 verse sabi rito mga kapatid 15 hanggang verse 18, ito po sinasabi ng Biblia, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang totoo tungkol sa mga namatay na. Sabi rito, para hindi kayo malungkot kaya nung mga taong walang pag-asa. Sabi niya, since naniniwala tayong namatay si Jesus at nabuhay sa ulit, alam nating bubuhayin din ng Diyos para isama kay Jesus yung mga namatay na naniniwala sa Kanya. 15. Sabi rito, sa Panginoon galing ang teaching na ito. Tayong mga buhay at nandito pa hanggang ngayon sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauuna doon sa mga namatay na. Sa araw na yon, bababa ang Panginoon galing sa langit. Marinig ang malakas na command, ang boses ng leader ng mga anghel at ang trumpet ng Diyos. Tapos yung mga naniwala kay Christ na namatay na, mauna silang buhayin. Tayo namang mga nandito at buhay pa sa time na yon, igagader tayo sa mga ulap kasama ng mga naunang binuhay para salubungin natin doon ang Panginoon. So lagi natin siyang makasama, kaya nga ipapaalala ko sa isa't isa para ma-encourage kayo. Kung ngayon, kung ngayon, habi niya na yan, tiyan yung delikado, te. Mamaya sasabihin ko sa tatay ko. Praise the Lord. Ano yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Hallelujah. Tayo na mga buhay pa ay igagader, mga kapatid, sa ulap kasama ng mga naunang binuhay. Yan po yung rapture or caught up, mga kapatid. Pero ang second coming, according to the Bible, ang paa mismo ni Jesus Christ ay aapak sa Mount of Zion. Or Mount, tinatawag mga kapatid, hallelujah, na Mount of Olives. Now, kaya sabi niya, maghanda kayo. Kasi dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Buti nga, sabi ko, anak ng tao.
Praise the Lord. Yan kayo, patay. Yoradel. Hindi kasi nakatago. Pagawin lang. Yoradel. Nakaakyat ka po. Yoradel. Praise the Lord. Hallelujah. So, patuloy tayo mga kapatid. Sabi niya rito, hallelujah, na Jesus emphasized that His return will be unexpected. Yeah? Even yung angels, now, ano ba ang gawin natin for preparedness, mga kapatid? Hallelujah. Dito tayo. Ano ba yung gawin natin for preparedness? Kanina, sa devotional natin, mga kapatid, tinatalakay doon ang tunay na pag-ibig. Diba? Na ang tunay, na ang Kristiyano, mga kapatid, ay dapat mapagmahal. Amen? Tinuturo doon, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, ay hindi nananakit ng kapwa. Amen? Hindi naninira ng kapwa, mga kapatid. Pagkos, mapagmahal. Diba? Now, atin namang tatalakayin, need for preparedness. Ano ba yung kinakailangan? Unang-una, sabi rito, believers must be vigilant and prepared for Christ's return. Dapat tayo, mga kapatid, ay maging vigilant. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang vigilant, mga kapatid? Yun bang always ready ka? Di ba? Basahin po natin ang Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Sabi na rito, kaya hindi dapat tayo tutulog-tulog gaya ng iba. Dapat lagi tayong alerto at malinaw ang isip. Amen? Anong sabi ng Biblia? Dapat di tayo patulog-tulog. Amen? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Natulog na kayo mga kapatid. Ha? Sabi ng ating binasa, Praise the Lord. Hallelujah, Pastor. Dito lang kami. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dito kami, Pastor. Tayo. Amen. Hallelujah. Mag-response kayo para na hindi kayo pagsabihan na tulog ba. Dito lang kami, Pastor. Naka-bluetooth. Amen. Hallelujah. Maingay nga kami, Salamat Pastor, sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, let's continue, mga kapatid. Sabi niya rito, kaya hindi dapat tayo tutulog-tulog gaya ng iba. Sabi niya, dapat lagi tayong alerto at malinaw ang isip. Dapat yung isip natin, huwag tayong mag-isip, mga kapatid, in the time to worship God, sa ating paghahanda. Alam nyo ba, ang mga munghi, sino bang nakakaalam sa mga munghi, mga kapatid? Mga monks ba? Yung makita ba natin sa mga video, mga kapatid, na mga, ano bang tawag nito? Mga Shaolin. Di ba? Kita nyo ba sila, mga kapatid? Ang mga monks, para sa kanilang trabaho, mga kapatid, nagmi-meditate yan. Amen? Nililinis nila yung kanilang isip, mga kapatid. Kaya, sa tuwing makipaglaban sila, according to historia, according sa pag-aaral, ang pinakamagagaling, mga kapatid, na mga ano bang tawag nito, karatista, ay ang mga Shaolin, ang mga munghi. Bakit? Hallelujah. Kasi, mga kapatid, makikita mo, mula pa noong maliliit, tinitrain na sila na mag-meditate. Tinitrain na sila, mga kapatid, paano patigasin ang ulo at mag-meditate. Kaya sabi ng Biblia, ang atin palang pag-ready, hindi lang, mga kapatid, in physical, but also, mga kapatid, in spiritual. Amen? Dapat, kung ang ating katawan, i-ready natin, mga kapatid, hallelujah, sa pagbalik ng Diyos at ang ating ding ka-espiritu. Kaya sabi na rito, kaya hindi dapat tayong tutulog-tulog, kaya ng iba, dapat lagi tayong alerto at malinaw ang isip. We need to clear our mind. With the time to worship God, mga kapatid, dapat malinis yung isip natin. Amen, para hindi tayo madistract. Malinis, mga kapatid, yung ating iniisip. Kasi pag hindi malinis yung ating iniisip, isipan natin,
Tapos nag-worship tayo, nakita natin yung ating kapatiran dito na meron tayong sama ng loob. We can't concentrate to worship God. Amen? Hello? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Di ba? Kaya Amen. dapat Praise manalangin yung ating isip. When the time to worship God, imanalangin tayo, Lord. Create me. Kaya when David prayed to God, he said, Lord, create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Kasi, kiniklin niya, idinudulog niya sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng malinis na puso. Hallelujah. Kasi sometimes, mga kapatid, hallelujah, yung ating puso, mga kapatid, puno ng sama ng loob. Amen? Hello? Ha? Sometimes puno ng Amen, sama ng Pastor. loob. Nag-worship tayo. Nagpupuri tayo, mga kapatid. Pero kaya hindi natin kahit anong awit natin, anong praise and worship natin, di ba? Kahit ilan pang kanta yung ating inawit, mga kapatid, o gapas basakan ng liki. Ha? Parang nail ninyo. Wala talagang presensya. When the time we worship, bakit, mga kapatid? Kasi madumi yung ating isip, madumi yung ating puso, mga kapatid. But, hallelujah, but kung prepared tayo, nanalangin, isang kanta pa lang, mga kapatid, di mo na mamalayan, tumutulo na pala yung luha mo. Hindi luha ng galit, mga kapatid, hindi luha, mga kapatid, hallelujah, ng problema, but tears of joy, na ikaw ay binigyan ng blessing ng ating Panginoon, na ikaw ay binigyan ng pagkakataon to worship Him. Amen? Sino ba ang nakatry dito, mga kapatid? Hallelujah. Na nagpupuri sa Diyos. Na walang ibang iniisip na nagpuri sa Diyos. Hallelujah. Na walang sagabal sa kanyang puso't isipan na nakaiyak because of the presence of God. Sister Jeline. Ha? Sino pa rito, mga kapatid? Sister Tricia, Sister Geraldine. Marami na tayo. Bakit when the time to worship God? Hallelujah. Kasi naisip ko when we worship God, panahon ng praise and worship natin, mga kapatid, hallelujah, wala talaga. Ha? Kahit anong pakiramdam natin na Lord, pull me habang mag-praise and worship, mga kapatid, hallelujah, dahil may kulang. And this is the time na sabi ni rito, mga kapatid, hallelujah, the need for preparedness. Believers must be vigilant and prepared at ilinisin ang ating isip. Hallelujah. And according to sabi rito, mga kapatid, and according to Peter chapter 3 verse 10 to 14, hallelujah, sabi niya rito, maghanda din tayo. Basahin po natin, mga kapatid. Hallelujah. 2 Peter chapter 3, pwede yung sundan, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. Hallelujah. Sabi rito, pero ang araw ng Panginoon ay dadating. Sabi niya, na parang magnanakaw. Sa araw na yon, mawawala ang langit, kasabay ng malakas na tunog. Masusunog at mawasak ang lahat ng nasa langit. At mawawala ang mundo at ang lahat ng dun. Since sa ganitong paraan, wawasakin ang lahat, paano kayo dapat mamuhay ngayon? Sabi niya, dapat maging banal kayo at lagi kayong sumunod sa Diyos habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos at ginagawa nyo ang lahat para mapabilis ang pagdating nito. Sa araw na yon, masusunog at mawawala ang langit at matutunaw ang lahat ng bagay sa langit dahil sa sobrang init. Sabi niya, pero hintayin natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong mundo. Maghari doon ang katwiran ng Diyos. Kaya, mga kapatid, we need to take note. Habang hinihintay nyo ang araw na yon,
gawin nyo ang lahat para mamuhay kayo ng mapayapa, maging malinis kayo, at wala ang masabing masama sa inyo sa harap ng Diyos. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Hallelujah. Magpakabanal, mamuhay ng payapa, at maging malinis. Hallelujah. Ano ba ang ating linisin? According to 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ito ang ating linisin, mga kapatid. Sabi niya, mga kaibigan, pinangako sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito. Sabi niya, kaya nga alisin natin ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa katawan at espiritu natin. Maging banal talaga tayo na namumuhay ng may takot sa Diyos. Ano, mga kapatid? We need to live in this world habang naghihintay sa Diyos ng may takot sa Kanya at mamumuhay ng banal. We must live holy. Hello? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mamuhay ng banal. Hallelujah. Ganyan ang pag-greedy, mga kapatid. Kaya sabi rito, we should live each day with the expectation of Christ's return. Ano raw? Mamuhay tayo, mga kapatid, araw-araw na parang ini-expect na natin na babalik ang Diyos. According to 2 Corinthians, hindi ito 2 Corinthians. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Basahin po natin ito, mga kapatid. Sabi niya rito, hallelujah, kaya nga, mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag lagi. Huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam nyo, hindi nasasayang ang mga effort nyo para sa Kanya. Magsipag tayo sa paglingkod sa Diyos. Amen? Hindi yung pagsabihan na ikaw magpasandusit, kapatid. Hallelujah. Nagtinapulan. Ha? Pag time na manalangin, mga kapatid, hallelujah, mabilis lang matapos. Ha? Pero pag time sa cellphone, mga kapatid, halo-hala, tag-2 oras, 4 na oras, nagsisilpon. Pero pag time na ng devotional, mga kapatid, hindi abutan ng 5 minutes, tapos. Hallelujah. Ha? Pag manalangin, mga kapatid, parang magdidemand na manalangin sa Diyos. Di ba? Hindi na marunong magpasalamat. Kasi kapos na sa oras, magsabi na lang, Lord, bantayan mo ako sa pagtulog ko, sa pamilya ko, amen. Grabe, parang utosan ng Diyos. Hindi nagsisipag. Nahimo na tang tapulan. Ha? Kaya dapat, mga kapatid, hallelujah, sabi rito, kaya mga kapatid, maging matatag kayo. Ano bang ibig sabihin ng maging matatag? Dapat tayo, hindi tayo basta susuko. Amen? Hello? Pag may problema, mga kapatid, hindi basta-basta susuko. Ha? Hindi yung pag may problema, hallelujah, hindi na nakita, mga kapatid, sa gawain. Hindi yung pag may problema, nalilit na sa gawain. Pero pag walang problema, mga kapatid, wow, grabe, parang siya lang maligtas. Ha? Pero pag may problema, mga kapatid, hindi mo man marinig ang pagsabing amen or ang pagtaas na lang ng kamay. Sabi ng Biblia, maging matatag kayo. Alam natin ng ating paglingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi po siya simple na gawain. Ha? Hindi po siya simple. Kasi may mga tuntunin na kinakailangan nating sundin.
Amen? Basahin po natin ang Biblia. Ano ba yung matuntunin, mga kapatid? Hallelujah. Ng pagiging Christian. Hallelujah. Basahin natin. Romans chapter 1. Pwede ninyong sundan, mga kapatid. Hallelujah. Verse 18. Ito yung mga gawa ng sanlibutan na hindi dapat gawin ng Kristiyano, mga kapatid. Bantayan natin ba? Sabi niya rito, pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya sa langit. Sabi niya, laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Sabi rito, kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos dahil pinaintindi ng Diyos sa kanila. Simula pa nung kinreate ng Diyos ang mundo, malinaw niyang nireveal ang mga katangian niya. Pero sabi rito, mga kapatid, pinakita niya to sa tulong ng mga bagay na kinreate niya. Hallelujah. Pero ang ginawa ng tao, mga kapatid, hallelujah, hindi nila binigay sa kanya ang karangalan para sa kanya. Sabi rito, hallelujah, since ang iniisip nila ay dumilim at ang mga utak nila ay walang laman. Sabi nila, matalino sila pero ang totoo mga bubo sila. Sabi nila, imbis na sambahin ang Diyos na walang hanggan, sabi rito, mga kapatid, sinamba nila ang mga estatwa na mukhang tao, mga ibon at ibang hayop na lumalakad at gumagapang. Kaya sabi rito, kaya pinabayaan na sila ng Diyos sa mga maruming bagay na gusto nilang gawin at sa mga kahalayang ginagawa nila sa isa't isa. Pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga ginawa ng Diyos, even ang mismong Creator. Hallelujah. Dahil dito, pinabayaan na sila sa Diyos sa nagawin ang mga kahiyang bagay na gusto nilang gawin. Sabi nila, pinagpalit ng mga babae ang natural na pakipagrelasyon sa mga dinatural na paraan. Sa kapwa babae na sila nakikipagrelasyon. Ito yung isa. Pangalawa, mga kapatid, hallelujah, yung ayaw na nila ang natural na pakipagrelasyon. Sabi rito, sana ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Yung kapwa na nila lalaki ang gusto nilang makarelasyon. Kahiya-hiya yung mga ginagawa nila sa isa't isa. Kaya sila mismo ang tumanggap ng parusang bagay sa mga kasalanan. Kaya sabi rito, mga kapatid, dahil ayaw ng mga tao na intindihin at kilalanin ang Diyos, hinayaan sila sa Diyos sa mga masama nilang iniisip. Kaya ginawa nila ang mga bagay na dapat nilang gawin. Ano ito? Sobra silang masama, malupit, sakim, at marumi ang pag-iisip. Lagi silang nag-iinggitan, nagpapatayan, nag-aaway-away, nandadaya, nag-iisip ng masama sa kapwa, nagtsitismisan. Sabi rito, nagtsitismisan sila at nagsisiraan sa isa't isa. Galit sila sa Diyos, bastos, mayabang at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sabi niya rito, nakakaisip pa sila ng maraming masamang bagay at lumaban sila sa mga magulang nila. Wala silang konsensya, hindi sila tumupad sa mga pangako at wala silang puso o awa sa iba. Alam nilang sinasabi sa batas ng Diyos na dapat mamatay ang mga taong ganito ang pamumuhay, pero kahit na ganito, tuloy pa rin sila sa paggawa ng mga ito. At hindi lang yun, kinukonsinti pa nila ang mga taong gumagawa rin ng mga bagay na ito. Grabe. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, ito ang dapat nating paghandaan na hindi tayo makasama o hindi, mga kapatid, ganito ang ang klase sa pamumuhay na ating tinatahak. Hello? Hallelujah. God is good. Kaya sabi niya, we must be prepared. Kinakailangan nating maghanda. Di ba?
Dahil masama ang mga tao. Sabi rito, mga masasama. Malupit. Sakim, ano ba yung sakim, mga kapatid? Hallelujah. Ha? Sakim sa salapi. Hindi nagbigay ng 10%. Di ba? Mga kapatid, or ano ba? Sakim, mga kapatid, sa mga ari-arian. Sabi niya rito, hallelujah, marumi ang pag-iisip. Laging nag-iinggitan. Baka may naiinggit dito sa atin, mga kapatid. Hindi pwede yun. Ha? Nagpapatayan, away-away, nadadaya. Nag-isip ng masama sa kapwa. Kaya sabi niya, pag-ingatan natin. Hallelujah. We should live each day with expectation of Christ's return. Kaya ayon sa ating binasa kanina, maganda tayo dahil ang ating mga gawa, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Biblia, our labor is not in vain. Amen? Hindi nasasayang. Now, how to be prepared? How to be prepared? Paano tayo maghanda? Ang John 14:15, sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, maintain a strong relationship with God through prayer, worship, and obedience. Kinakailangan nating i-maintain ang ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ng prayer, worship, and obedience. Dapat manalangin tayo. Dapat nag-obey. Dapat, mga kapatid, hallelujah, nag-worship. Basahin natin ang Bible. Ang 1 John chapter 2, verse 3 hanggang verse 6, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Biblia. Hallelujah. 1 John chapter 2, verse 3 to verse 6, mga kapatid. Sabi po niya rito, kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, sigurado tayo na kilala natin siya. Kung sinasabi natin na kilala natin siya, pero hindi naman natin sinusunod ang utos niya, mga sinungaling tayo at wala sa puso natin ang katotohanan. Sabi niya, mga kapatid, verse 5, pero kung sinusunod natin ang salita niya, talagang perfect na ang mga pagmamahal natin sa Diyos. Dahil dito, sigurado na united tayo sa Diyos. Kung sinasabi natin united tayo sa Diyos, gagayahin natin kung paano namuhay si Jesus Christ. Amen? Pero kung nagsabi tayo, mga kapatid, na sinunod natin ang utos ng Diyos, sabi nito, kung sinasabi natin, nakilala natin ang Diyos, pero hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, sinungaling. Amen? May mga tao, mga kapatid, na magsabi na, yes, tama, hindi ako nag-worship, hindi ako nananalangin, pero kilala ko ang Diyos. Sabi ng Biblia, sinungaling ka. Dahil Satanas, kilala din ang Diyos, mga kapatid. Ha? Pero, sabi ng Bible, hallelujah, kung, sabi niya rito, pero kung sinusunod natin ang salita niya, talagang perfect na ang pagpamahal natin sa Diyos. Kung sinasabi natin united tayo sa Diyos, sabi niya, gagayahin natin kung paano namuhay si Jesus Christ. That's why tinawag tayo na Christian. Ano ba yung Christian, mga kapatid? Ha? Christian, ha? Tao na may Kristo ang buhay or Christ-like. Yan ang ibig sabihin ng salitang Christian. Sa Bisaya, Kristohanon. Amen? Napakahiya, mga kapatid, na magsabi ka na I am a Christian, pero hindi ka man manalangin. Amen? Napakahiya, magsabi ka, I am a Christian, pero hindi ka, mga kapatid, hallelujah,
sumunod sa utos ng Diyos. Nag-awit ka pa ng mga makamundong gawain. Di ba? Magsabi ka na Christian man ako. Pero magkanta ka pa, mga kapatid, ng awit na labis na nasaktan. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Magsabi ka na Christian man ako. Pero ang may music mo, mga kapatid, ang audio player mo, grabe, nang doon pa, mga kapatid, nakalagay ang mga, ano bang tawag nito? Hallelujah, mga kapatid, mga sanlibutan na mga awit. Diba? Nang doon pa si Edith Pellegrina, nang doon pa, mga kapatid, sino pa doon? Ha? May kanta pa doon ni Jubit Valdivino. Hallelujah. Diba? Nako, mga kapatid, napakahiya naman. Pero pag praise and worship na, hallelujah, ang mga awit, mga kapatid, ulit-ulit na. Parang wala nang ibang nalaman na awit. Pero pag sa audio, ang dami palang mga kanta na pansanlibutan. Nako, mga kapatid, paano tayo lumago? Hallelujah. Kaya sabi dito, kinakailangan nating ipakita. Amen? We must be ready. Hallelujah. Maintain a strong relationship with Christ through prayer, worship, and obedience. Hindi lang yung palagi tayong nakatuon, mga kapatid, sa ating kapwa. Palagi nating binabantayan yung ating kapwa. Hindi na tayo nananalangin. Palagi na lang nating binabantayan si sister, si brother, si pastor. Pero yung sarili natin, hindi natin, mga kapatid, binibigyan ng time ang Diyos. Pangalawa, hallelujah. Sabi niya rito, mga kapatid, stay focused on eternal things and prioritize spiritual growth. Unahin natin, mga kapatid, ang bagay na panlangit. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 2 to 3, sabi niya roon, mga kapatid, set your mind on things above and not on things on this earth. Tingnan po natin. Hallelujah. Para malaman natin, mga kapatid, kung totoo ba yung aking sinasabi or hindi. Colossians, saan na ba yung Colossians dito? Colossians chapter 3, verse 2. Sabi niya, hallelujah, since, verse 1 verse 1 muna tayo sa Colossians chapter 3. Since binuhay na kayong muli, kasama ni Christ, mag-focus kayo sa mga bagay na nasa langit. Kung saan nakaupo si Christ, nakasama nasa kanan ng Diyos. Amen, mag-focus tayo. Isipin nyo ang mga bagay na nasa langit, at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Kasi ang mga bagay kasi ano ba tawag nito? Namatay na kayo at nakatago sa Diyos ang buhay nyo kasama ni Christ. That's why ang Matthew 6:33 he said, but seek ye first. But seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kingdom of God. Sabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. Kung gusto mo ng love life, mga kapatid, una ang Ginoo. Amen, Sister Geraldine. Unahin ang Diyos. Hallelujah. Saka ang Biblia, sabi niya, and all these things shall be added. Dapat unahin natin ang ating Panginoon. Amen. Kung gusto natin ng kayamanan, mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Hallelujah. Because He is the author. Siya ang nagmay-ari ng pera. Siya ang nagmay-ari ng kayamanan. Salapi at ginto sa Kanya. Amen. Lalong-lalo na if we want an everlasting life, kinakailangan nating unahin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Malapit na tayong matapos. Huwag kayong mag-alala. Pangatlo, sabi na rito, be faithful in using your gift and talent for God's glory. Ano raw? Dapat faithful tayo sa paggamit ng talento natin
at gift na binigay ng Diyos for His glory. Amen? Kung binigyan ka ng Diyos, mga kapatid, ng boses para umawi, huwag kang mahiya na awitan ng Diyos. Dapat pitful ka. Galing sa Diyos yan. Ibigay mo sa Diyos yan. Amen? Hello? Wala namang nag-amen. Wala namang dito. Hallelujah. Ha? Amen po, amen. Sabi na rito, mga kapatid, kung binigyan ka ng Diyos ng gift na pagpipreach, huwag kang mahiyang mag-preach. Amen? Hallelujah. Dapat pitful ka. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, kung hindi mo yan gagamitin, kukunin yan ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Be pitful. Hallelujah. Ganyan ka-importante, mga kapatid, ang pagiging handa for Christ's return. May we live with a sense of urgency and anticipation always, ready for the Lord's return. Kaya sabi ko, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, maghanda tayo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sabi ng Biblia, hallelujah, na sa araw na ikaw ay aking pinakinggan, ikaw ay aking tinutulungan. Ngayon, ang araw na ikaw ay aking tinutulungan, ngayon, ang araw ng kaligtasan. God is with us. Amen? Sabi ng Biblia, saan ang 2 o 3 na nagtipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. This is the time. Nandito ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo man ngayon ay may mga problema, hallelujah, kung tayo man ngayon, mga kapatid, ay na-struggle, this is the time na idulog natin sa Diyos. This is the time, mga kapatid, hallelujah, na ibigay natin yan sa Diyos para maging prepared tayo. Kung tayo ngayon, mga kapatid, ay napanghinaan man ng loob, this is the time na idulog natin sa Diyos para tayo'y maging ready. Amen? Hallelujah. Kung may problema ka, sabi ng Biblia, mga kapatid, pray. Kung may pangangailangan ka, pray. Hallelujah. Kung nagalak ang puso mo ngayon, worship to the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoon. O Lord, glory. Hallelujah. Habang tayo nag-awit, mga kapatid, at tayo po'y magbulay-bulay, gano'n ka magkapangyarihan ng ating buhay na Diyos. At ating awitin ng, hallelujah, pusong dalisay. O Lord, hallelujah, Jesus. Pusong dalisay, oh my Lord, ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Oh Lord, pusong dalisay, ang aking nais. Oh Jesus, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Hallelujah! Isang puso sa iyo na walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Hallelujah! Pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay, oh my Lord, ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos,
sa akin, pusong dalisay, ang aking nais. Hallelujah! Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlang. Lamang Jesus, handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah, Jesus. God, purihin ka, oh, Lord. Salamat, O God, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos. Hallelujah. Amin pong pinapasalamatan na hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, Ikaw po, Lord, ang siyang nagbigay ng pag-asa, pagkakataon sa amin upang kami ay makapagpuri sa iyo. Lord, Ikaw ang aming Diyos na pinaglingkuran at patuloy naming dinudulog, Ama. Nanawa, O Lord, ang salita mo na aming pakinggan ay hindi po masasayang sa buhay ng bawat isa. Lalo na po, Lord, ang salita mo po, Ama. Ito po ay aming dinudulog sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat, mga kapatid, sa ating buhay na Diyos. Ibalik ko po sa ating presider. God bless us all. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang mga salita at ganun din na nagpapasalamat po tayo sa kanyang ginamit bilang daluyan ng pagpapala sa ating lahat, mga kapatid, no? Ang ating butihing Pastor Jimuel Amoyo. Nawa ang Panginoon ay pagpalain ka pa, Pastor, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, especially po sa iyong ministry, at pag-ingatan po nawa kayo ng ating Panginoon saan man po kayo dako naroon, at ganoon din sa inyong buong pamilya. So welcome po tayong lahat, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon, at alam ko na na-bless po tayong lahat sa salita ng ating Panginoon, at sa mga bagong dating lamang po dyan, no, mga kapatid, welcome po tayo sa bahay panambahan ng Jesus Christ Apostolic Pentecostal. Hindi ko man po kayo mapangalanan lahat, mga kapatid, pero alam natin na ang Diyos po yung nakakaalam sa atin, mga kapatid. Sa mga admins po dyan sa GCAP, ayan, welcome po, mga kapatid. Ayan, kaya bago po tayo dadako sa ating praise God, sorry po. Dako na po tayo, mga kapatid, sa ating insight, testimony, at pasasalamat or awit papuri para po sa ating Panginoon. So anyone po, welcome po tayong lahat, mga kapatid, upang mag-insight, magpasalamat, at magbigay awit papuri para sa ating Panginoon. So anyone po, mga kapatid? Ako, Sisi. Praise God, Sisi. Ako. Amen. Hallelujah. Sister Yoradel. Sa'yo na yung kapanahonan, Sisi? Salamat, Sisi. Praise God, no? Magandang mapagpalang araw po sa lahat. Mapagpalang araw sa dito sa Bansa Middle East. Mapagpalang araw sa Pinas. Ako natamaan sa sinabi ni Pastor na nagpe-prayer and worship tayo ba na tuyong-tuyo pa daw sa taniman ng palay. Totoo yun kasi danas ko yun na nangyari yun dito, yung may problema ako na pinagdadaanan, tapos alam mo yung punong-puno yung isipan mo, tapos puno din yung puso mo, talagang totoo talaga yun, uga pa sa gitamnang sa basakan ang imong pag-ampo ba, wala gani wala nasulod sa imong kasing-kasing og nauna. Totoo yun, Pastor, talaga, Pastor, masakit kasi natamaan ka, pero nagpapasalamat ka kasi pinukaw ka ng Panginoon sa iyong pagkakamali. Napakabuti ng ating Panginoon, no? Talagang minsan talaga pag sinusubukan tayo ng problema, nagdadaan tayo ng mga problema, mga nag-struggle tayo, ganun talaga, pero
tama yung sinabi mo, Pastor. Talagang si Pastor Jimuel talaga. Kung nag-preaching talaga medyo, hindi medyo masakit talaga, pero